Bago po natin simulan, nagpapasalamat ako sa mga patuloy ninyong suporta sa ating channel. At kung di ka pa nakasubscribe, paki-click mo na ang subscribe button at bell icon para lagi kang update sa mga nilalabas ko na video at mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat po. Sa pagpapatuloy, makikita si Yeonsung Choi at ang Dreams and Greed at nagtanong si Yeonsung Choi kung alam ba niya ang nangyayari ngayon sa mundong Earth. Na tila pinagtataka naman ng Dreams and Greed. Narinig ko na yan dati, hindi ba ito ay ang planeta sa labas ng abyss? Isang planeta na meron nakakamanghang bilang na mga kaluluwa. Kaya naririnig ko ang ibang mga prominent na mga constellation na nag-aantay na mabuksan ang gate patungo sa Earth. Sinabi naman ni Yeonsung Choi na nagmula siya sa mundong yon. Sinabi naman ng Dreams and Greed na ang ibig sabihin ba ay ang gate na patungo sa Earth mula sa abyss ay nagbukas na. Ito ay dapat na isang kaguluhan. Hindi naman nagkakagulo at nagpapasalamat ako at salamat sa iyong pagpapaliwanag na iintindihan ko na ngayon. Ang constellation na nagmula sa Earth sa halip na bulag na pag-aaway sa isa't isa, naghahanap ng tamang timing. Kung gagamitin nila ng walang kabuluhan ang kanilang mga kapangyarihan habang nakikipagkumpetensya sa mundo. Maaaring madaig ng isa pang konstelasyon ang mga konstelasyon na lumalaban na at sakupin ang lupa para sa kanilang sarili. Kaya sa halip na makipag-away sa kanilang mga sarili, may naghahanap upang madagdagan ang kanilang mga followers. Sinabi naman ng Dreams and Greed kay Yeonsung Choi na siya ay napakaswerte. Ang mga constellation na malapit sa iyo kapag binuksan ng mga gate ay totoo na medyo mabait. Ngunit kung ito ay isang napakasama o agresibong constellation, ay sisiguraduhin nilang magpapadala sila ng utos na pamumuwersa na hindi inaalintana ang kahihinatnan neto. Nagtanong naman si Yeonsung Choi na, gagawin nila yon kahit na may mga panganib na kasangkot? Sinagot naman siya ng Dreams and Greed sabay turo sa kanya at sinabing walang alinlangan. Sinabi naman ni Yeonsung Choi na masaya siya kung yun ang kaso. Sinabi muli ng Dreams and Greed na, hindi ka mapakali na umalis sa iyong planeta sa isang hindi kilalang konstelasyon. Din, kung ang konstelasyon na, mayroong mga kaluluwa sa lupa bilang kanilang mga lingkod ay ating kakampi, ito ay magiging kapaki-pakinabang din para sa atin. At itininaas ni Yeonsung Choi ang kanyang kamay sa kanyang ulo, na ipinagtataka naman ng dalawang constellation kung ano ang kanyang gagawin. Makikita na ang kanyang kamay na may dumadaloy na aura, at biglang mabilisan na paggupit sa kanyang buhok lang pala ang kanyang ginawa. Hanap, kadi ka lang pala martial artist Barbero Karen pala. Habang makikita ang dalawang constellation na pinagmamasdan ang mga nahuhulog na mga buhok ni Yeonsung Choi. Sinabi ng Dreams and Greed na ang rason kung bakit ang kanyang buhok ay lumago ay sa kadahilanang tinanggap na niya ang pagiging constellation. Ang pagbabago ng kanyang authority ay nagre-reflect sa kanyang itsura. Nakapagdesisyon ka na ba? Babalik ka sa lupa kahit ano o hindi mo malilimutan ang iyong mortal na sarili? Sinabi naman ni Yeonsung Choi na hindi. Kung ang aking buhok ay mahaba, ito ay makakasagabal sa aking pagsisinay. Sinabi naman ng Dreams and Greed na kung may plano siya na bumalik sa Earth ay meron siyang aalok na isang pirasong advice. Bakit hindi wika naman ni Yeonsung Choi? Sinabi naman ng Dreams and Greed katulad ng iyong sinabi, ang gate sa Earth ay magbabukas at ang mga nakapaligid na mga constellation ay pinagmamasdan ang Earth. Hindi magandang idea na i-reveal mo ang iyong sarili na bilang isa ng constellation. Kahit na sila ay meron magandang kalikasan ay pananatilihin nila ang pagmamasid sayo. Lalo na kung nakikipagkumpetensya sila para sa lupa, mas malakas sila sa atin ng 10 beses. At kahit na sila ay meron magandang kalikasan, kung sa tingin nila ay maaari kang magnakaw ng isang kaluluwa na nakuha na nila, hindi sila aatras. Sinabi naman ni Yeonsung Choi na, gusto mo na itago ko ang aking pagiging constellation? Sumang-ayon naman dito ang Dreams and Greed at sinabing siguraduhin niya na huwag niyang gagamitin ang kanyang existential power. At kung malalaman ng ibang mga constellation na ikaw na isang constellation at ang iyong pinagmulan ay ang Earth at ikaw ay makakabalik sa Earth ay walang magpuprotekte sa pwedeng maging mangyari. Makisama sa mga tagalupa, at tahimik na dagdagan ang bilang ng iyong mga tagasunod at sumasamba. Hanggang sila ay kusang loob na maging mga kaluluwa na nagnanais ng iyong pagpapala. Ang mga konstelasyon sa lupa, malalaman lang mamaya kung ano ang ninakaw mo. Napaisip naman si Yeonsung Choi sa kanyang mga narinig. Meron bang mali? Pagtatanong ng Dreams and Greed.
Sinabi naman ni Yeon Sung Choi na hindi ba yun maituturing na isang actor o pagiging celebrity pagkatapos. Hindi ganun ang aking gustong sabihin. Wika naman ng Dreams and Greed, dagdag pa niya na, hindi pa ba sapat sayo ang pakikipaglaban sa nga hambog na halimaw at maging isang hero? Napangiti naman si Yeon Sung Choi at sinabing isang hunter. Kung pag-iisipan ko ang isang hunter ay meron mga tagahanga na tulad ng isang celebrity, hindi ko napag-isipan yon dahil sa magkakasama kami sa isang industriya. Kung iisipin ko ito, na meron isang constellation na nakakaalam sa akin. Nagtanong naman ng Dreams and Greed anong constellation ito. Iniisip ng Dreams and Greed na kung maaari ay mas maganda na i-recruit nila ang constellation na tinutukoy ni Yeon Sung Choi. At hindi ito masamang idea at mas mapapalakas pa nila ang puwersa ng kanilang Small Constellation Alliance. Isa ba yun mapagkakatiwala ang constellation? Papaano mo yun nakilala? Pagtatanong ng Dreams and Greed, napangiti naman si Yeon Sung Choi at sinabing isang mahabang kwento. At inumpisahan na ni Yeon Sung Choi ang pagkukwento nang makilala niya ang Goddess of Balance who walks ahead na dahilan kaya siya nakarating sa abyss sa isang simpleng pagpapaliwanag. Para sa kalwalhatian ng Universal Goddess. At ang kalwalhatian ni Yeon Sung Choi sa kanyang sarili. Tila nadismaya naman dito ang Dreams and Greed at sinabing ang anong klaseng katangahan kwento ito. Ang kanyang pagkukwento ng mga matatamis na salita sa kanyang version ng storya ay hindi umepekto. Napaisip naman ang Dreams and Greed at sinabing narinig na niya dati ang constellation na ito. Sinabi naman ni Yeon Sung Choi na ang foresight ay hindi pang karaniwang abilidad maging sa abyss, tama ba ako? Kahit na parang kakaiba, hindi ba sila may mga plano sa lahat ng panahon? Sinabi naman ng Dreams and Greed na kaya niyang makita ang hinaharap. Pero medyo miss ang interpretation nila kaya medyo minamalas ang constellation na ito. Sinabi naman ni Yeon Sung Choi na ngunit ang hinaharap ay hindi kailanman naging maliwanag. Kung nagkaroon sila ng foresight at hindi nagamit ng maayos ang kanilang mga kakayahan, hindi ba kulang lang yun sa utak? Hindi ko maintindihan ang mga ganitong nilalang. Baka hindi na sulit ang oras natin para mag-recruit ng ganyan constellation. Di naman nakaimik si Yeon Sung Choi sa mga narinig. At dumating na ring ang pasang gala na ang Cat of Love and the Magma at sinabing hindi na ito ang oras upang maging mapili at choosy sa kanilang alyansa. Sumang-ayon naman dito si Yeon Sung Choi. At kung susubukan niyang pumanig sa mga masasamang constellation, sila ay maaaring higit sa karaniwan sa mga tuntunin ng kanilang mabuting kalikasan at maaaring hindi nais na makipag-alyansa sa kanyang mga puwersa sa ibang constellation. Hindi pa ba ito magandang rason sa pagbubuo ng alyansa? Pagtatanong ni Yeon Sung Choi. Napatingin naman ang Dream and Greed sa Cat of Love and Magma. At sinabing masyado silang tanga. Sinabi naman ng Cats of Love and Magma na, maaari tayong tumulong sa interpretasyon basta't ibinabahagi niya ang kanyang pananaw. Sinabi naman ng Dreams and Greed kay Yeon Sung Choi na the undefeated avatar of training, pakiusap, irekomenda mo ang ating alliance sa kanya kapag ikaw ay nakabalik na sa Earth. Sinabi naman ni Yeon Sung Choi na sigurado siya na siya ay makakatulong. Sa palagay ko, kung malalaman niya na ako ay naging isang constellation, hindi ko masasabi kung ano ang kanyang magiging reaction. Kailangan ko makahanap ng paraan upang makausap ko ang goddess. May kilala ka bang konstelasyon na maaaring nakakaalam kung nasaan siya? Pagtatanong ni Yeon Sung Choi. Sinabi ng Dreams and Greed na narinig lamang niya ang pangalan na yun. Sinabi naman ng Cats of Love and Magma na hindi pa niya naririnig ang makabuluhang pangalan ng constellation na yun dati. Napaisip si Yeon Sung Choi sa sarili kung nagkaroon ba siya ng karapat-dapat na alyansa mula nang siya ay naging constellation. Na tila nag-aalangan, ngunit ang kanyang landas patungo sa Earth ay nagkaroon ng progreso. Sa palagay ko, hahanapin ko ito sa sarili ko. Sinabi naman ng Dreams and Greed na, ngunit ang Goddess of Balance ay naghanda ng dakilang pagpapahiwatig. Kung makatagpo ka ng mga nakakakilala sa kanya, ibig sabihin ay papalapit ka na sa Earth. Nagsimulang mag-alala si Yeon Sung Choi kung darating sila sa tamang oras. At makikita ang tatlong nilalang mula sa itaas. Sir Constellation, naririto ako dahil narinig ko na hinahanap mo daw ako, wika ng nilalang sa kanyang likuran habang nakatingin si Yeon Sung Choi sa kanyang itaas. Sasamahan kita patungo sa territory ng Dominator, wika pa ng boses. Ito pala ay ang Incubus na tagasunod ng Dreams and Greed. Sinabi pa ng Incubus na, ngunit hindi ka ba pupunta at magbabalik sa Earth ng agaran? Tanong ng Incubus.
Sinabi naman ni Yeon Sung Choi na, maligayang pagbabalik Arnie, meron pa tayong importanteng misyon. At ang Cats of Lava and Magma ay ngayon ay gumagawa ng mga kasangkapan na kanyang hiniling kailan nilang manatili muna dito hanggang sa matapos na ito magawa ng Cats of Lava and Magma. Aha, wika naman ng Incubus na si Arnie at sinabing ang mga mahahalangang mineral na iyong kinulekta. Nakakamangha ang ituturing na blacksmith ang gumagawa. Sigurado ako ang kagamitan na yon ay magiging isang legendary at magiging perpekto ito at swak sayo. Dagdag pa ni Arnie, habang makikita ang Cats of Lava and Magma na tumutulo na ang luha sa kalungkutan. Dahil imbis na mga sandata ay mga gamit sa kusina lamang ang ipinagawa sa kanya. Na tila isang kahihiyan sa isang blacksmith. Masayang sinabi naman ni Yeon Sung Choi na syempre yon ang mga kagamitan na aking mga pinapangarap. Masayang sinabi naman ni Arnie na kung gaano kamangha-mangha ang constellation na si Yeon Sung Choi. Tinanong din niya si Yeon Sung Choi kung gusto ba niya na samahan siya na maglibot-libot dahil ang territory na yon ay maraming magagandang lugar. Sinabi naman ni Yeon Sung Choi na meron na siyang nakahandang magandang idea. Narinig niya sa Dominator of Blood and War na meron tinatawag dito na Well of Enlightenment. Sumang-ayon naman dito si Arnie at sinabing meron ditong training ground kung saan nila kinokontrol ang kanilang mga pagnanais. Sinabi naman ni Yeon Sung Choi na nakangiti na habang siya ay naghihintay ay mas maganda kung magsisinay muna siya dito. Napapikit at pinagpawisan naman si Arnie at sinabi kay Yeon Sung Choi na siya talaga ang the undefeated avatar of training. Sinabi ni Arnie na narinig niya na ang mga matatanda na mga nightmare ay ginagamit ang lugar na ito dati. Ngunit matagal na itong ipinagbawal mula nang ipanganak ang Dominator. Nagtanong naman si Yeon Sung Choi kung paano ba naman. Sinabi naman ni Arnie na dahil ito ay napaka-mapanganib. Maraming mga nightmares na baliw habang nag-training. Ang Well of Enlightenment, ang simpleng training na kailangan mo lang naman na makainom sa ng tubig mula sa balon. Ngunit, kung ganoon nga ang kaso, hindi sana ito isinara sa pangalan ng isang constellation. Ang bigat ng tubig ay nagiging pabigat na ng pabigat, kasing lakas ng pagnanasa ng taong nag-aangat ng tubig. Kahit nasubukan mong magnilay at ibaba ang iyong mga pagnanasa, hindi bumababa ang tubig sa bigat nito. At makikita si Yeon Sung Choi na tila nahihirapan. Sinabi pa niya sa kanyang isip na, kung aalisin mo ang iyong kapangyarihan, maaari kang bumalik sa lupa. Ayaw mo bang bumalik sa pinakamamahal mong training grounds? Ang mahalagang barbell at dumbbells na iyong pinangangasiwaan ng may pag-iingat. Hindi mo ba namimiss ang spicy ramen na maraming chili powder? O ang sequel na fantasy novel na iyong binabasa, hindi ka ba nakukuryos sa wakas neto? Ang mga susunod na mga pelikula na Superman and Batman na hindi ba maganda kung ma-curious ka dito? Nang bigla it's been a while, wika ng isang boses habang nakahawak sa kanyang kamay. It was quite something nung naghiwalay kami, pero totoo yung feelings namin, hindi naman talaga namin ayaw ang isa't-isa, tama ba? Pwede pa tayo magsimula kung hahayaan mo na ang taling ito. Wika ng babae, at si Yeon Sung Choi ay tila nakikiramdam lang sa mga naririnig mula sa balon. Sinabi naman ng Dreams and Greed na, kahit siya ay ang undefeated avatar of training ay hindi ito magiging madali. Ang balon na iyo ay patuloy kang susubukin na tila isang getilyo ng walang hanggan. At ang bigat ng tubig ay patuloy na dumadagdag. Ang Cats of Lava ang Magma naman ay nagtataka kung ang the undefeated avatar of training na okay lang ba. Sinabi naman ng Dreams and Greed na ang constellation ay kakaiba kesa sa mga nightmares kaya hindi siya mababaliw. Ngunit nagtataka ko kung anong vision ang nagpapakita sa undefeated avatar of training upang mabahala siya. Para itong isang bagay na kakaiba. Sinabi naman ng Cats of Lava and Magma na, tumingin siya gawi doon, at makikita, Sir Constellation, pagtatanong ni Arnie. Habang si Yeon Sung Choi na tila nakapahiga na habang pinipilit na hatakin ang balde na may tubig sa balon. At isang hiningang malamin, sabay paupo sa gilid ng balon na tila gumagawa ng puwersa upang mahatak ito. Hindi maaari, wika ng dalawang constellation. Siya ay nag-ehersisyo. Yan ay ang uri ng ehersisyo upang mag-build ng lakas. Wika ng Dreams and Greed habang makikita si Yeon Sung Choi na nagbibilang ng sa kanyang pag-ehersisyo. Sinabi pa ng Dreams and Greed na ang training ground na kung saan walang pagnanasa. Ay ginagamit niya itong bigat ng pagnanasa na ito upang sa kanyang pagsisinay ng ganyan.
Yan ay hindi maganda sa kalusugan na pagkahamaling sa pagsisinay. Totoo nga na siya ay karapat-dapat na maging isang constellation. Sinabi naman ni Yon Sung Choi na 5 set na lang. At tila ang 2 constellation ay pinagpapawisan na ng butil-butil. Sinabi naman ng system na ang Cats of Love and Magma ay manhid na ito ay isang uri ng katawa-tawa na kalokohan. Ang pagsubok sa paghatak ng tubig upang makuha na lalong bumibigat sa lalong pagnanais ng makuha ito. Ang isa na humahatak sa balon na ito ay nakakaranas ng halusinasyon na nagtitrigger sa kanilang mga pagnanais. At ito ang nagiging dahilan upang ang tubig ay lalo pang bumigat. Napatulala naman si Arnie at napasabing constellation name. Maraming nightmares ang mga nagsasabi na nababaliw sila pagtapos ng pagsisinay na ito. Meron bang problema? Pagtatanong pa ni Arnie kay Yon Sung Choi. Sinabi naman ni Yon Sung Choi na walang problema at napakahabang panahon na daw mula nang makahanap siyang napakagandang training machine. Tang, buwang ata tong bida nato. Hahaha. Karaniwan, nagiging mabigat ito hanggang sa puntong hindi na ito kayang buhatin ng Challenger. Sinabi naman ni Yon Sung Choi sa kanyang isip na, ang mga hinahangad ay medyo half-baked. Isang kamanghamanghang pelikula na si Superman at si Batman ay magsasama sa isang pelikula. Walang paraan na yon ay magiging pwede. At makikita ang taon na si Yon Sung Choi ay nakarating sa Abyss sa taon na 2009. At napasabi siya na Raman, kailangan ko mag-focus sa pananatili ko ng aking diet kapag ako ay nag-training. At pakikipagbalikan sa aking ex na pinaasa lang ako na lungkot eto nag-training naging gwapo. Kahit ako ay may moral. At sinasabi sa akin ng aking moral na hindi ito magiging posible kahit na ako pa ay bumalik sa kanya. Ang bagay ay patuloy lang na magaganap katulad ng mga nangyari na. Lahat ng mga pagnanais ay mga mananipis lamang at mga hilaw pa. Sa puntong ito ang balon na ito ay isa lamang training machine para sa akin na nadaragdagan ng bigat. Sinabi naman ng Dreams and Greed na sinabi niya na ngunit walang nilalang na walang desire. At ang mga konstelasyon ay hindi eksepsyon dito. Medyo sa totoo lang, kung meron mga constellation na mas mahina sa mga pagnanais, paano ang gayong transcendente na nilalang ay makakapigil sa kanilang mga pagnanasa? Ngunit ang constellation ay medyo malakas ang kanilang mga pangunahing kaalaman. At hindi ko ito sinasabi dahil lang sa nararamdaman ko ang lakas ng kanyang pakikipaglaban. Siguro dahil sa ginagamit niya ang kanyang pagiging mortal. Ang pangunahin ng aking araw ay manatili sa well of enlightenment sa aking strength training. At kung mablangko ang aking kaisipan liwang bigat at taas. At kung itutuon ko ang aking focus sa aking pagkahamaling bigat ng timbang at mababang reps. At kung gagamitin ko ang mga oras ng aking pakikipag-sparring kay Arnie para sa mga battle technique. Sinabi naman ng Dreams and Greed na, nag-aalala ako na baka ikaw ay mainip. Matapos na mapilitan manatili sa lugar na ito. Ngunit ikaw ay gumawa ng kamangha-mangha pa sa aking naisip. Sinabi naman ni Yon Sung Choi na walang naman siyang ibang gagawin dito kundi mag-training kaya walang rason para sa kanya na mainip hindi katulad na nagmamadali upang mabago ang mga bagay. Sinabi naman ng Dreams and Greed na ikaw ay isang battle constellation na may kakaibang lakas. Ngunit kailangan mo ng oportunidad na lumawak ang iyong followers at gumawa ng sarili mong kaharian. Pataasin ang bilang ng aking mga tagasunod. Pagtatanong ni Yon Sung Choi. Sumang-ayon naman dito ang Dreams and Greed at sinabing ang pagpapalaki ng isang tagasunod. Matapos ang lahat ikaw pera ng avatar of training. Sinabi naman ni Yon Sung Choi na, pero nahihirapan akong alagaan lang ang sarili kong katawan. Sinabi naman ng Dreams and Greed na, pagkatapos ng pagsisinay ninyo si Arnie ay nag-progress ng makabuluhan. Nagpapasalamat ako sa iyo bilang kanyang master. Sinabi naman system na ang Cats of Love and Magma ay determinado na hindi nagagawa ng ganito kahit kailan. At sinabi pa ng Cats na bilisan na ni Yon Sung Choi at kunin na niya ang mga produkto na kanyang pinagawa. Dahil ito ay tapos na. Makikita naman sa mukha ni Yon Sung Choi ang pagkamangha sa kanyang nakikita. Sinabi naman ng Dreams and Greed na, tignan mo katulad ng iyong pagsisinay na walang kapabayaan sa mga araw ito ay tapos na. Ang orichalcum na mga kasangkapan sa pagluluto, nagawa ng sikat na blacksmith constellation ng kanyang buong lakas. Sinabi ni Yon Sung Choi na may tuwa sa mga labi na ang mga ito ay madaling i-handle ang anuman mga klaseng ingredients. Ito ay totoong nakakamanghang masterpiece, pwede ko rin itong gamitin na isang sandata.
Okay, sige, tignan natin. Wika ni Yon Sung Choi na tila ipinagtaka naman ng Dreams and Greed ang gagawin ni Yon Sung Choi. At isang malakas na pag-atake ang kanyang isinagawa. Ano ang iyong ginagawa pagtatanong ng Dreams and Greed? Humingi naman ng pasensya si Yon Sung Choi at sinabing gusto lamang niya ito subukan. Sinabi namang ng Dreams and Greed na ang kutsilyo na yon ay gawa ng constellation, maaari nitong pukawin ang iyong buong paligid kung hindi ka mag-iingat dito. Pagkatapos tingnan ng mga kagamitan sa pagluluto ng orichalcum, sinabi pa ng Dreams and Greed na handa na tayong lahat para sa aksyon. Sabay thumbs up. Oras na para subukan ang mga iba pang kasangkapan na pagluto na gawa sa adamantine. Sinabi naman ni Yon Sung Choi na, mag-iipon ako ng kaunti ng aking panloob na lakas at isang simpleng atake lamang ang kanyang ginawa. Ngunit napakalakas at namangha din ang mga constellation. Dahil makikita mula sa alikabok, na hindi man lang napinsala ang mga kagamitan niya sa pagluluto, na kahit isang gasgas. Sinabi naman ng Cat's Lava and Magma na may pagmamalaki, na ang kanyang mga ginawang kasangkapan ay mas malakas pa kesa sa kahit anong mga magic defense na item. Sinabi naman ni Yon Sung Choi na, sayang lang medyo maliit. Sinisisi ng Cats na kasalanan ng humihiling, na hindi nagbigay sa kanila ng sapat ingredients. Sinabi naman ay Yon Sung Choi na, hindi, ngunit ang laki na ito ay higit pa sa sapat. At nagpasalamat siya ng napakarami. Ang maliit na break na ginawa ni Yon Sung Choi sa mundo ng mga bangungot ay sumapit sa kanya, na isang tao bago siya tumuntong sa lugar na ito. Ay nagpapatuloy sa kanyang landas bilang isang konstelasyon. Nang bigla constellation name, wika ng isang boses, na nakakuha naman ng kanyang pansin. Pakiusap bisitahin mong muli ang Dominator Kingdom, naghihintay siya sa iyo. Habang pinapakita ang mga incubus na umiiyak hindi dahil sa pag-alis ni Yon Sung Choi kundi dahil sa gusto pa nilang kumain ng inihanda ni Yon Sung Choi na rice soup. At humihingi pa sila ng isa pang bowl. Habang paalis na si Yon Sung Choi na may pagkaway na tanda ng pagpapaalam. Ngunit rice soup ang isinisigaw ng mga patay gutom na mga incubus. Bakit? Bakit ang The Undefeated Avatar of Training ay naalala ng lahat ng mga nightmares dahil sa Undefeated Avatar of Rice Soup? At pinapakita ng magluto si Yon Sung Choi ng rice soup sa. Sinabi ni Yon Sung Choi na sinubukan niyang gamitin ang kanyang bagong mga gamit na pangluto. At nagluto siya ng rice soup gamit ang karne ng Hydra. Hydra meat. Pagtatanong Nat Isla nandidiri ng Dreams and Greed. Habang si Arnie ay tila naman mangha. At ang Cats naman ay tila dismayado. Sinabihan ni Yon Sung Choi si Arnie na dalhin ang iba pang mga nightmares at nagluto siya ng napakaraming Hydra meat na sasakto sa kanilang lahat. Ang pagluluto ng maraming bilang ay isang pagsubok, sa palagay ko ito ay parte ng pagluluto, wika ni Yon Sung Choi. Sinabi ng Dreams and Greed kay Arnie na huwag tumakbo paalis kung sa palagay niya na hindi niya ito kayang i-handle. Ang balat ng Hydra ay puno ng lason, hindi mo kailangan ipagsapalaran ang iyong buhay. Arnie. Sigaw na may pag-aalala ng Dreams and Greed. Habang makikita ang ligaya sa muka ni Arnie. Sinabi ni Arnie na, ito ay nakakamangha constellation name. Ito ay maiinit at ginagawa netong napakaganda ang aking pangloob. Nararamdaman ko na ang aking mga abilidad ay tumataas, ngunit hindi lang yun, ang lasa neto ay nakakamangha. At tila ang mga nightmares at incubus ay nanggabaliw na tila isang labanan dahil sa pagnanasa nilang matikman ang rice soup ni Yon Sung Choi. At di na nakaimik ang Dreams and Greed. At ang mga bagay ay halos hindi kontrolado pagkatapos The Undefeated Avatar of Training ay pumasok. Salamat sa mga nightmares kay akong mag-train ng aking cooking skill at ang aking existential power ay tumaas. Ngunit parang nakukonsensya ako para sa constellation ng Dreams and Desire of Greed. Yamang ang kanilang mga lingkod ay nagpakita ng gayong kaiyahiyang paggawi sa harap ko. Sa palagay ko, ang paghahari sa kaharian bilang isang konstelasyon ay talagang hinihingi. Sinabi naman ng system na, ang Cardinal of Plague and Darkness ay nagpapakita ng pangdidiri sa iyo. Dahil sa pagtapak niya sa kanyang territory at tila meron siyang napansin. Sinabi ni Yon Sung Choi na ito pala ang territory na nasasakop ng Cardinal of Plague and Darkness. Talagang medyo nagpapakita ng sariling katangian ng konstelasyon. Sinabi ng system na ang Cardinal of Plague and Darkness ay, nang bigla sa palagay ko gagamit ako ng kahit kaunti ng aking existential power. Para hindi na ako maabala pa ng creepy bastard na ito.
Sinabi ng system na itinatago niya ang presensya sa mundong ito. Ikaw ngayon ay libre mula sa paningin ng constellation. Sinabi ni Yon Sung Choi na kung iisipin ito ay medyo mapayapa at matahimik. Ako ay naka-receive ng mga mensahe ng constellation dahil hindi ko ito ginawa sa buong buhay ko. At nagsimula ang Cardinal of Plague and Darkness na utusan ang kaiyang lahat na tagasunod upang hanapin ang The Undefeated Avatar of Training ng mabilisan. Ngunit ipinahayag niya na huwag nila siyang kukumprontahin kapang nakita na nila siya. Dahil wala ni isa sa kanila ang kayang labanan ang The Undefeated Avatar of Training. At huwag nilang susubukan na kumprontahin ang Undefeated Avatar of Training ng may dahas. Pinaalalahanan din ng Cardinal of Plague and Darkness ang kanyang mga alagad na pakatandaan nila na ang matalinong karunungan ay ang pinakamahusay na sagot. Undefeated Avatar of Training. Wika ng isang boses na tila hindi sumunod sa payo ng kanyang constellation ng Cardinal of Plague and Darkness. Sinabi pa ng nilalang na tila kalansay na may sibat na ang kawalang respeto ay walang kapatawaran, gayunpaman ang aking Panginoon ay nagpakita ng respeto sa iyo. At sinabihan niya ang The Undefeated Avatar of Training na maging tagasunod ng kanyang master. Na hindi naman pinansin ni Yon Sung Choi. Sinabi pa ng kalansay na ang kanyang master ay maligaya sa kanyang pagdating. At hinayaan na ng kanyang master ang lahat ng nagawang walang respeto ng Undefeated Avatar or Training. Ah, ganun ba? Maiksing tugon ni Yon Sung Choi na may nakakalokong ngiti. Napakaganda ng konstelasyon natin dito, dagdag pa niya. Hindi alam ng constellation si Yon Sung Choi ay na-awaken na at ang kanyang sinusubukang hilahin ang isang mabilis. Tulad ng konstelasyon ng kalaliman, walang puwang para sa pagkakamali dito. Sinabi pa ng kalansay sa Avatar of Training na kung tanggihan niya ang alok ng kanyang master, iwanan ng anumang pag-iisip na hindi siya lalabas. Habang si Yon Sung Choi ay nagtataka kung ano ang mabahong amoy na yon. Ngayon Avatar of Training, magmadali at banggitin ang Pledge of Alliance. Wika ng kalansay, ngunit labas. Wika ni Yon Sung Choi, na ipinagtaka ng mabahong kalansay. At sinigawan ni Yon Sung Choi ang Cardinal of Plague and Darkness na lumabas at sinabing huwag magtago sa kanyang mga tagasunod. Takot naman pinaalala ng mabahong kalansay, na hindi mo ba alam ang iyong sariling lugar? Wika niya. Ha? Wika ni Yon Sung Choi na tila may matilim na titig at sinabing bakit nananatili ka pa dyan? Ito ay, wika ng mabahong kalansay na uutal-yutol. Sinabihan siya ni Yon Sung Choi kung ano pa ang ginagawa at tawagin na niya ang kanyang master. Sinabi pa ni Yon Sung Choi na kung hindi siya pupunta ay papapuntahin niya siya. At tila nagsasagawa ng isang pag-atake si Yon Sung Choi. Naghanda naman ng spell na shield ang kalasay sa atake na ginawa ni Yon Sung Choi. Ngunit gulat siya sa lakas ng energy ball na paparating sa kanya. At nawasak ang sibat ng kalansay kaalinsabay ng pagsabog sa kanyang likuran. At patuloy ang pagwawala ni Yon Sung Choi ng mga atake. Makikita ang mga mababahong nilalang na takot na takot. Laba, hanggang kailan ka magtatago sa iyong mga tagasunod? Sigaw ni Yon Sung Choi. Kung hindi ka lalabas ngayon din ipagpalagay ko na tumakas ka dahil sa takot. Isang kang constellation na hindi kayang depensahan ang iyong territory. Dagdag pa ni Yon Sung Choi. Sa mga ibang constellation ang mga ganitong mga pahayag ay napakaklaro. Lumabas ang system at pinahayag na ang Subdue the Strong Assist the Weak na skill ay nag-activate at kung magtatagumpay siya ang kanya existent ional power will ay tataas. Ang self-conquer na skill ay nag-activate na din at kung siya ay magtatagumpay ang kanyang power of presence ay tataas. Isang declaration of war, na maghaharap sila hanggang sa huli. At dyan muna po magtatapos, abangan ang next chapter. Salamat po.